Ay tinakda ng Korte Suprema sa November 18 ang oral argument sa mga petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nagpatawag ng oral arguments ang Korte Suprema sa November 18 upang talakayin ang ilang isyu hinggil sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dalawang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng EDCA ang nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Bibigyang linaw sa oral arguments ang mga isyong inilatag ng mga petitioner at ang sagot dito ng pamahalaan. The court has scheduled the presentation of oral arguments in these cases which challenge the constitutionality of the Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, entered into between the Republic of the Philippines and the United States of America on 18 November 2014 at 2 o'clock in the afternoon at the Session Hall of the Supreme Court. Kabilang sa mga isyong lilinawin ay kung isa lamang ordinaryong kasunduan ng EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika o isa itong treaty o tratado na kailangang ratifikahan ng Senado bago maipatupad. Tatalakayin din kung binabago nga ba ng EDCA ang ilang probisyon ng mga naunang kasunduan gaya ng Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement. Pag-uusapan din kung maituturing nga ba na mga base militar ang tinatawag na agreed locations sa ilalim ng EDCA kung saan maaaring maglagay ng kanilang sundalo at mag-imbak ng kagamitang pandigma ang Amerika. Pinagsusumite rin ang magkabilang panig ng listahan ng mga batas at mga referensya na gagamitin nila sa oral arguments. The parties are also required by the court to submit a table of authorities which shall list all laws, treaties, domestic or foreign court judgments, and any other source of legal justification that the parties intend to raise or cite during the oral arguments. Kalahating oras ang ibinigay ng Korte sa magkabilang panig upang ipresenta sa Korte ang kanilang mga argumento. Sakaling hindi matapos ang oral arguments sa November 18, itutuloy ito sa November 25. Kinuwestiyon sa Korte Suprema ang EDCA dahil sa umano'y sari-saring paglabag sa saligang batas at hiniling na mapaulang bisa ang naturang kasunduan. Kabilang sa mga nagpetisyon, sina dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tañada na bumoto upang mapatalsik sa bansa ang mga base militar ng Amerika noong 1992. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.